Did you know? Alam nyo, hindi ko maintindihan yung sarili ko. May mga bagay akong gustong gawin na mabuti, pero hindi ko nagagawa. Ang nagagawa ko ay yung kinasusuklan mo kong masama. Bakit kaya? Oh, hindi ako may sabi noon, si Pablo. Ngayon, para malaman natin, pag-aralan natin. Napaka-kontrobersyal ng topic na yan at laging pinag-uusapan yan. Bakit? Kasi hindi nauunawaan. Kaya nagkaandaloko-loko na naman yung interpretation kung bakit sinabi ni Pablo yan. Sabi ng karamihan, struggle daw ni Pablo yan dahil tayo'y nasa laman pa. Paano di tayo nalilito? Lagi tayong uuwi sa konteksto para malaman natin kung bakit sinabi yan. Si Pablo ay nag-set ng personal niyang halimbawa dyan nung nasa kautusan pa siya. Yang halimbawa niya na yan ay noong siya ay namumuhay pa bilang isang tagasunod ng kautusan at hindi yan nung tinanggap niya na ang grasya. Kasi nga, habang pinapractice mo ang kautusan, lalong dumadami ang kasalanan. Bakit? Doon ba sa bundok, may nagbabawal na humawak ng itak? O, di ba? Wala naman. Pero pag nasa syudad ka na, bawal na. Bakit? May batas na. Pakinggan nyo to ha. Ito mabagsik yung sinabi ni Pablo rito sa Romans 5:13. Ang sabi niya, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ito matinding contrasting conjunction. Ngunit, nakalagay dyan, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Tingnan nyo, nung una pa man may kasalanan na eh. Pero hindi binibilang ng Diyos na kasalanan yun. Bakit? Kasi hindi pa pumapasok yung kautusan. Ang kautusan ay pumasok sa panahon ni Moises. Bakit? Kasi ipinakikita ng Diyos ang kanyang super abounding and unconditional love na higit pa sa anumang batas at kasalanan. Kaya nga sa Romans 5:20 nakalagay when sin abound, grace abounds all the more. To na nagbunga ang ginawang kasalanan ni Adan, pumasok ang kamatayan, pero hindi imputed yan hanggang sa dumating yung kautusan. Pag law conscious ka, nag-a-arouse ang sinful passion mo sapagkat ang lakas ng kasalanan ay nasa kautusan. 1 Corinthians 15:56. Hindi masama ang kautusan. Tandaan niya, dahil ito'y galing din sa Diyos. Pero ito yung paraan ng kasalanan para pamamagain niya. Kaya maging mapanuri tayo. Di ba sabi sa Romans 5:20, when sin abounds, grace abounds all the more. Hindi naman sinabing when law abound eh. Kung hindi, when sin abound. Dahil sinasamantala ng kasalanan na mamaga hanggat nandyan ang kautusan. Bakit ba sinabing Christ is the end of the law, hindi Christ is the end of the sin? Kasi nagiging daan ng kasalanan yung batas. Kaya tinapos ni Jesus yung batas para pumokus siya doon sa kasalanan na kailangang tubusin dahil namagana ng husto. At yun ay sinasabi sa John 1:29, ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. In order na maalis ang kasalanan, dapat tuparin niya ang kautusan. So ano ang big idea doon? Ang verse na yon ay halimbawa ni Pablo noong nasa ilalim pa siya ng kautusan. Kaya tayong mga mananampalataya ng under ng grace ng Diyos o biyaya ng Panginoon, huwag na tayo mag-struggle. Bakit? Kasi sabi sa Romans 8:1, for there is now no condemnation to them who is in Christ Jesus, who set us free from the law of sin and death. Kaya huwag ka na ma-struggle. Ang mga nai-struggle lang ay yung sunod na sunod sa kautusan na hindi naman para sa kanila yan, para sa mga Hudyo yan noon. Tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Kaya kay Kristo, tayo ay charito, karito, pinagpala at pinaburan. Did you know?